araw ng Enero, nagbabaga ang mga balita, pumuputok ang mga istorya. Live sa ANC, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok. No more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, rito, 7 ang sugatan sa salpukan ng pampasaherong jeep at ambulansya sa Barangay Pinyahan sa Quezon City mag-aalas 10 Martes ng gabi. Base sa paunang investigasyon, bumabaybay ang ambulansya sa V. Luna Street at papunta sa Philippine Heart Center para maghatid ng pasyente. Pinabagtas naman ng jeep ang Kalayaan Avenue nang mabangga ang ambulansya sa intersection. Sa lakas ng salpukan, bumangga pa sa puno at kariton sa tabing kalsada ang ambulansya. Sugatan sa insidente ang 4 na sakay na ambulansya at 2 pasahero sa jeep. Nagalusan din ang mga ngalakal na may-ari ng kariton. Pinaghahanap na ng mga pulis ang driver ng jeep na tumakas matapos ang banggaan. Sugatan ng isang rider matapos sumalpok sa kasalubong na kotse sa Tabaco City, Albay nitong Miyerkules ng gabi. Panuorin niyo po ito. Kita sa video na mabilis ang takbo ng motorsiklo at nag-overtake sa isang truck sa Barangay San Lorenzo. Napunta siya sa kabilang lane at bumangga sa paparating na kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Sa ulat ng mga otoridad, maulan kaya basa ang kalsada nang maganap ang banggaan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang rider. Hindi naman nasugatan ang driver ng kotse na may sakay ng mga menor de edad na pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. May natukoy ng person of interest ang Calapan City Police sa kaso ng pagpatay kay SEA Games multi-medalist Mervin Guarte sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Kita sa CCTV ang lalaking naglalakad papunta sa bahay na kinaroroonan ng biktima. Nakita rin siyang paalis mula sa lugar nakaraan ang ilang minuto. Isang tricycle driver ang lalaki na siya ngayong itinuturing na POI. Pinuntahan ng mga pulis sa kanyang bahay ang nasabing lalaki, pero hindi siya natagpuan doon. Nilinaw naman ng pulisya na hindi kabilang ang POI sa mga kasama ni Guarte sa isang kasiyahan bago ang krimen. Tiniyak ng mga otoridad sa pamilya Guarte na tutugusin nila ang responsable sa pagpatay para mapanagot sa batas. Nakaburol na ang labi ni Guarte sa kanilang bahay sa Barangay Malinaw sa bayan ng Nauhan, Oriental, Mindoro. Hindi lang ho namin ma-disclose pa yung mismong yung motive niya, pero mayroon siyang kinikimkim na galit dun sa victim natin, yung tao na ito. Hindi kailangan magpatupad ng lockdown sa bansa. Ito ang iginiit ng Department of Health sa harap ng mga ulat na nagkaroon ng outbreaks ng human metapneumovirus o HMPV sa ilang lugar sa China. Ayon sa tagapagsalita ng DOH na si Assistant Secretary Albert Domingo, tumaas ang bilang ng mga kaso ng virus sa China. Pero mas mababa pa rin ito kaysa sa naitalang bilang noong 2023. Aniya, kilala na at hindi na bago ang HMPV kumpara sa virus na nagdudulot ng COVID-19. Dagdag niya, may naitala na ring halos 300 kaso ng HMPV sa bansa noong nakaraang taon. Isang seasonal infection ang HMPV na madalas nakukuha sa panahon ng taglamig. Kabilang sa mga sintomas nito ang ubo, lagnat at sipon. Yung HMPV, hindi siya parang COVID-19 dahil hindi siya bago. 2001 po siya kilala ng mga Dutch researchers sa Netherlands. So, hindi natin kailangang isara yung borders natin at hindi siya kumakalat kahit nandito siya. Wala pong lockdown, tuloy po ang ating buhay. Nangailangan ng atensyong medikal ang ilang debotong nagtungo sa ikalawang araw ng pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Manila ngayong Miyerkules.
May ilan umanong nasaktan matapos magkaroon ng komosyon sa pila palapit sa imahen ng poon sa grandstand. Karamihan din sa mga nilapatan ng paunang lunas ang ilang may edad na nakaranas ng pagtaas ng kanilang blood sugar. Para naman masiguro ang seguridad sa Quirino Grandstand, 6 na K9 units ang kinalat ng pulisya. Ikinatuwa naman ng mga organizer ang pagsunod ng mga deboto sa health protocols, lalo na ang pag-iwas sa aktwal na paghalik sa imahen ng Jesus Nazareno. Susunod, Primetime King Coco Martin ibinahagi kung bakit matindi ang kanyang debosyon sa Jesus Nazareno. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik ang TV Patrol Express. Ang inyo pong napapanood ay live shots ng sitwasyon ng daloy ng trapiko sa area ng Quezon Boulevard sa tabi ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno o kilala rin bilang Quiapo Church sa Maynila. Yan ang araw bago ang traslasyon. Marami ng mga sasakyan, marami na rin mga nakaabang sa bangketa malapit sa simbahan. Balita naman mula sa ibayong dagat, sumiklab ang wildfire sa Pacific Palisades sa Los Angeles, Miyerkules ng umaga. Mabilis itong kumakalat, bunga ng malakas na Santa Ana winds. Umabot na sa mahigit 1,200 acres o halos 500 ektarya ang apektado ng apoy. Maraming bahay na ang natupok habang mahigit 13,000 istruktura ang namemeligrong masunog. Dahil sa wildfire, halos 30 residente na ang lumikas. Mahigit 250 bumbero mula sa Los Angeles Fire Department, katuwang ang mga bumbero mula sa mga karatig na lugar, ang nagtutulong-tulong para apulahin ang sunog. Pero nahihirapan silang apulahin ang sunog dahil sa matarik na terrain at malabagyong hangin. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Ibinahagi ni Primetime King Coco Martin kung bakit matindi ang debosyon niya sa Jesus Nazareno. Ayon kay Coco, malaki ang pinagbago ng buhay niya nang mahawakan ang poong Nazareno habang nasa shooting ng isang pelikula noong January 9, 2007. Aniya ay pinagdasal niya sa poon na lagi siyang bigyan ng trabaho. At simula noon ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang proyekto. Kaya naman sa tuwing pista ng Jesus Nazareno, naglalaan talaga siya ng oras para makapamanata. Dagdag niya na hikayat na rin niya sa pamamanata ang kanyang mga kasamahan sa FPJ's Batang Quiapo. Ipinagpasalamat nila sa poon ang tagumpay na tinatamasa ng kanilang palabas. Kasi nung nagsimula kami, talagang tinaon ko yung first shooting day namin talaga. Araw mismo ng Nazareno, January 9, nag-shooting kami nun. And then after that, sumunod na taon, nag-shooting ulit kami. Shoot ulit namin. Kumbaga sabi ko nga, yung nandun kami, nag-shooting kami, in the same time, nagsisimba kami, namamanata kami. Pero kasi para sa akin, inaalay namin sa kanya to eh. Nakabanding ng cast ng Incognito ang kanilang fans bago umere ang inabang action serye sa January 17. Dumalo sa fan convention sa Taguig City sina Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Kyla Estrada, Maris Racal, Anthony Jennings at Baron Geisler. Aminado si Daniel na nanibago siya sa kanyang pagbabalik serye, lalo na't puno ng makapigil hiningang stunts at action scenes ang Incognito. Aniya, hindi maiwasang magkaroon ng pisikalan sa taping. Proud naman si Richard Gutierrez sa bagong atake sa Pinoy action series. Minsan sa mga kore, nagkakatamaan, di ba? Pag may fight scene, nagkakatamaan. Di maiwasan yung pag-uwi mo, pag tingin mo sa salamin, pasaan ka eh. Ganon talaga eh. Parang kahit nasa parang nagtitraining pa rin araw-araw. I think our promise here is, we did everything we can to elevate the action series in the Philippines, to be part of Netflix, and, to create an ensemble cast, to shoot all over the world, and give our audience a visual spectacle.
Sumuko na sa National Bureau of Investigation ang aktres na si Rufa May Quinto kaugnay ng kinakaharap niyang mga kasong paglabag sa Securities Regulation Code na isinampa ng mga investor ng isang skincare company. Sakay ng flight mula sa US kasama ang pamilya, lumapag sa NAIA si Rufa May ngayong Miyerkules ng umaga. Sinalubong siya ng mga tauhan ng NBI para ihain ang warrant of arrest na inisyu ng Pasay City RTC. Ayon sa NBI, nakipag-ugnayan ang abogado ni Rufa May para sa kanyang voluntaryong pagsuko. Sumalang ang aktres sa medico-legal bago dinala sa korte para iproseso at para maglagak siya ng piyansa. Muling iginiit ng aktres na biktima rin siya sa nasabing scam. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Ayan, 2025 talaga is the year of the comebacks, yung mga action serye. Nagbabalik na rin si Daniel Padilla. Di ba na-report din natin, pati si Enrique Hill. May comeback. May comeback. Si James Reid. At sabay. Halatang mga fans. Yung mga fans, yung mga bumoto sa kanya sa PBB noon. Pero yung inaabang comeback, the most ng mga fans, alam mo na kung sino? Si Jeff Si Jeff Canoy. Bukas, magbabalik na yan. Abangan. At iyan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutang mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Sa ngalan ng aming kasamang, si Jeff Canoy, ako po si Andrea Taguines. Mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood na rin live ang TV Patrol Express sa ANC, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV. Ako po si Dries Densay. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.